Okay, sa West Philippines na naman mga guys. So, ang China nagpakita na ng kahinaan. Alam nyo ba? At si PBBM pumayag na sa mga missile system ng Amerika. At ang ating Philippine new warship is nilagyan na ng mga high-tech na panlaban sa mga Chino na yan. No? So, ito ang ating bibigyan nating reaction video sa ngayon, no? So, kung bago ka pa lang sa aking channel, guys, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa, okay? And also, syempre, paki-subscribe kay Good News Philippines. So, ito ang bibigyan natin ng reaction. Pwede rin kayong mag-reaction diyan na comments and suggestion kung ano mga nasa loobin nyo. Okay, no? Umpisa na natin mag-reaction at umpisa na natin to para masakal na natin tong China na to. Matapos simulan ng South Korea noong buwan ng Mayo taong 2023 ang steel cutting ng isa sa dalawa sa pinakabagong barkong pandigma ng Pilipinas. Grabe mga kabayan, ang bilis. Matapos lang ang isang taon, halos buo na ang kauna-unahang brand new corvette ng Philippine Navy. Ayon sa larawang ibinahagi ng source, makikita sa likurang bahagi ng bagong barko ng Pilipinas ang pangalang Miguel Malvar. Ibig sabihin nito mga kabayan, nasa hinaharap ang barkong ito ay tatawaging BRP Miguel Malvar FF06. Hindi lamang yan, pansin din na meron ng inilagay na armas ang close and weapon system sa pinakamodernong barkong pandigma ng Pilipinas. Ang close and weapon system na ito ay ang tinatawag na Gokdines Aselsan, isang gawa ng kumpanyang Aselsan ng bansang Turkey. Ito ay 2 barrels, caliber 35mm, kaya nitong umikot ng 360 degree, kaya nitong pumutok ng 550 hanggang 1,100 rounds per minute, at kaya nitong tama ng target sa layo na 4,000 meters o 13,000 feet. Sa ibang balita naman mga... So ito pala yung mga yung bago nating Corvette ng ating Philippine warship, no. Nilagyan ng bagong modelo na na gun, na machine gun. So dati wala yun eh. So magaling talaga to si PBBM. Talagang panlaban, talagang binibigyan niya ng priority ang ating Philippine Navy para sa mga Chekwa na magugulo na yan, ang mga buwisit na mga Chekwa na yan. Okay, so diretso pa natin. Kabayan, sa mismong ika-126 na taong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas, ipinakita ng Pangulong Marcos Jr. sa mundo ang tunay na dugong Pilipino na palaban, matapang, hindi isusuko ang mga teritoryo ng Pilipinas sa dayuhang bansa. Bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at tiyaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakok, at pag-aapi. Bilang patotoo, Ayan si PBBM. Malakas ang loob. Aprobahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpasok sa bansa at pamamalagi ng mga game changer na pangmalakasang kwarsa ng Amerika tulad ng medium-range missile system. Ito ngayon ang pinuputok at ikinagagalit ng China. Ayon sa China, dahil sa pag-deploy ng intermediate range missile system ng Amerika sa Pilipinas, ito ang magiging dahilan ng tinatawag na arms race sa Asia-Pacific region. Itong China talaga mga kabayan, nagpapatawa paano yung mga nuclear weapon na meron sila. Natatakot o nababahala ba ang China sa intermediate range missile system ng Amerika na nasa Pilipinas ngayon dahil alam nilang tatamaan sila? Alam niyo ba mga kabayan na hanggang nasa atin pa pala hanggang sa ngayon yung mga intermediate missile ng US, no? Mula nung balikatan hindi inaalis. So talagang dyan na siguro yan. So maganda nga yung pangdepensa, kaya nga umiiyak ngayon ang mga Chino, no? Yung mga militar ng Chino kung bakit nandiyan pa sa Luzon yung intermediate missile ng Amerika yung intermediate missile na kayang-kayang patamaan yung mainland China, no. So talagang wawasakin talaga. Kaya nga nagpuputok na naman yung butsi nito, mga Chino na to, mga buwisit na to. Sa ngayon, nasa bansa pa rin ang HIMARS ng Estados Unidos, isang multiple launch rocket system ng Amerika na kayang gumamit ng iba't ibang uri ng missile upang tingnan mo, hanggang sa HIMARS ng Amerika, no? HIMARS, matinding yan, missile yan, no? Matinding bagong modelo ng HIMARS na kayang
palubugin ang mga barko ng China diyan sa West Philippine Sea. Maan ang target ito na may katumpakan dahil sa presensya ng mga pangmalakasang assets ng Estados Unidos sa Pilipinas na dagdagdagan ang layer ng ating depensa sa anumang posibleng banta na magmumula sa labas ng bansa. Dagdag pa dito, ayon sa larawang kuha ng satellite na ibinahagi ng open source sa X, ang dalawang barko ng Pilipinas ay walang alisan sa Sabina Shoal Yes, sa West tama. Philippine Sea. Kung akala ng China na uurong tayong mga Pilipino, pues nagkakamali sila. Halos Yun. mahigit 2 buwan nang nakatigil ang BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal. Yun. Kasama nito ang isa pang barko ng Philippine Coast Guard para bantayan ang ating teritoryo. Yun. Inis na ang China pero wala silang magawa dahil ang Sabina Shoal at ang buong West Philippine Sea ating to. Kinumpirma ng Tama. Tingnan mo, hanggang sa ngayon, 2 buwan nang nakatigil dun sa Sabina Shoal ang ating pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard at sinamahan pa ng isa pang Philippine Coast Guard. Talagang nagising na ang ating gobyerno, no. Talagang tamang-tama yung sinabi ni Bongbong Marcos na wala siyang ibibigay na kahit 1 metro, kahit 1 sentimeter na teritoryo ng Pilipinas within EEZ, Exclusive Economic Zone, sa mga China. So talagang pinababantayan niya ang Sabina Shoal. So ayun ang pinakamalapit sa Palawan, no. So hanggang ngayon nandun pa. So dapat di na alisin yan dyan o kaya magkaroon ng permanent structure na talaga, no. So pwede rin kayo mag-comment dyan, mga guys. So diretso pa natin. naman ng Armed Forces of the Philippines na nagsagawa sila ng panibagong resupply mission sa Ayungin Shoal at ito ay naging matagumpay. Sa Yon. pagkakataong ito, walang humarang, walang nang-agaw Yon. ng resupply sa mga sundalong Pilipino. and rotation. Yon. Itong ating huling resupply mission, no. Walang nang haras ng mga Chino. So ibig sabihin na nababahag na yata, nababahag na yung buntot ng mga Chino. Operations. Yung last mission daw, airdrop ba? Tama. Very successful po yung ginawa natin last RORE, no? Okay. Or resupply mission. Pero hindi na po natin babanggitin yung mga detalye. But it's enough to say that we will continue bringing supplies to our troops. We will continue rotating our troops in all the features that we are occupying in the West Philippine Sea, and we will continue to protect our territory and our sovereign rights. Sir, walang nakagaw sa atin. Sir, last question. Walang nangagaw, no? We made sure na Walang nangagaw na mga Chinese Coast Guard, no. Sa huling RORE mission, baka ngayon mga China Coast Guard busog kaya hindi nangagaw na mga pagkain ng Pilipino. hindi na po maagaw yung mga supplies natin. But at the same time, we are also careful na hindi naman mag-escalate yung situation dahil ang hangarin po ng inyong armed forces, ng ating bayan, as stated by our president, is that dapat ay pigilan natin ang gera. No? We have to prevent war. But at the same time, we have to exert our rights in the West Philippine Sea. Oo nga, no. Tama nga naman, no. Dapat talaga hindi mag-escalate ang ginagawa ng mga Chino na to sa ating mga tropa, sa ating mga kasundaluhan dyan sa West Philippine Sea. Kaya nga, sabi nga, maximum tolerance. Ayun ang inuutos ni PBBM. Tama-tama naman, maximum tolerance. Dapat tayo hindi magkagera, no. Talagang kailangan, parang pelikula rin yan, kay FPJ. Magpapabugbog muna. Magpapabugbog na magiging kawawa muna bago umaksyon. Parang ganon. Of course, we are concerned about the declaration by China, especially the Chinese Coast Guard, that they're going to implement the Coast Guard law, Yes. meaning they're going to arrest fishermen, not just Filipinos, no, pati yung ibang mga fishermen dito sa loob ng South China Sea, Yes. as bounded by the 10-line that they claim. So, tayo naman sa Armed Forces of the Philippines, we have made some preparations. Kasama po natin dito yung Philippine Coast Guard, Philippine National Police, yung DFAR,
and the other agencies who are concerned also, no? So kasama rin natin dito yung hindi lamang tayo na nasa uniform services, but also the other government agencies, and especially yung mga mismong mangingisda natin. Yon. Because Yes, sila tama. ang apektado, tayong lahat apektado Yes, by tama. this, no? So we really have to work together. Dapat isang bansa tayo na Yes. nag-a-address nitong mga ganitong problema. Is there an assurance there from the AFP sa ating mga mangingisda na go ahead and fish kasi nandito kami? Yes, ganun po yung mensahe natin sa ating mangingisda, no? Sinabi po namin sa kanila is that for them not to be afraid, but to just go ahead with their normal activities na mangisda dun sa ating exclusive economic zone. Remember, no, atin pong itong exclusive economic zone na ito, we have the right to exploit the resources in the area. So, kaya po dapat ay hindi matakot yung ating mangingisda. Anyway, nandyan po ang inyong Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine Navy, pati na rin po ang Philippine Coast Guard ay nandyan. So, marami po tayong mga pinag-uusapan ngayon Yes, na mga tama. hakbangin na Tama talaga. So talagang nakaantabay ang ating Armed Forces of the Philippines laban sa mga Chino na manghuhuli sa mga ating mangingisda, no? So talagang matatapang na ngayon, ha? Matatapang na ngayon ang ating Philippine Navy, ang ating Philippine Coast Guard. So dapat lang talaga ipaglaban. Sana nga itong mga huling habang nagaganap ang batas ng China na mga aresto, no, simula kahapon, no, 15, 16, 17, 18 hanggang hanggang sa i-lift nila ng China yung batas nila. Sana walang mahuli, no. Kung may mahuli man, dapat tusukin ng karayom to mga inchik na to. nagagawin in order for us to protect our fishermen. Wala na talaga sa ayos itong mga Chakwa, pati mga isda at iba pang mga produkto mula China. Illegal nang nakakapasok sa Pilipinas. Nako. Department of Agriculture at Bureau of Customs pinasok ang isang cold storage facility sa Cavite kung saan natagpuan ang nasa 100 milyong smuggled na mga produkto. Wow, itong mga Chino natin talaga, no, napakakulit. Lahat ng illegal na gawa niya nasa kanila. Tingnan nyo naman ito, may nahuli na naman, no, sa Cavite, yan, mga illegal na produkto. Grabe, itong mga Chino na to. Pansasarap pagpipilipitin yung tenga. Sa agrikultura tulad ng isda, karne at Peking duck at iba pa, Chinese national na may-ari ng Wow, Peking duck, masarap yun, ha. storage facility maharap sa iba't ibang kaso. Yan, tignan nyo yan, ha. Ayan, cold storage yan, ha. Mga illegal na pumasok sa ating bansa. Yan, mga foods, mga pagkain. Itong mga China nito. Mahilig talaga sa illegal itong mga China na ito, mga buwisit na to, no? Illegal itong cold storage na to, hindi to registered sa NMIS na namamahala sa mga cold storages and warehouses natin. In violation ito ng Republic Act 10611, yung ating Food Safety Act. Delikado ito kung ilalabas sa merkado at nagkaroon na naman ng initial na pag-usisa ang NMIS at Yun. nalaman na unfit for human consumption Wow. yung karamihan dito Nakakatakot. sa mga nakumpiska. Laban Pinas. Wow, okay, no, mga guys. So itong mga inchik na to, no, napakaraming illegal na ginagawa talaga itong mga inchik na to. Visit talaga, no. So okay, no. So sana nga paghuhuli na talaga yan, ipatupad ang tunay na batas para hulihin itong mga illegal na mga Chino na to, no. So okay, mga guys. So hanggang dito na lang tayo. So okay, no, nakita na natin na talagang good news talaga ngayon, ha. Walang inuhuling mga fisherman sa ngayon dahil nakatutok ang ating Armed Forces of the Philippines diyan sa West Philippine Sea, di ba? So good news talaga to. Okay, no, mga guys, no, kung hanggang dito na lang tayo,
Kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video na katulad nito, please bago tayo magtapos like and subscribe na lang muna sa mga bago sa ating channel. Okay? So, okay?